Pero kahit ganun pa man, sumugod pa rin yung tatlo kay Lolo. Sumugod yung tatlo ng sabay-sabay, kaya hindi masyadong nakapaghanda si Lolo Anghel. Mabilis kasi ang pagkilos nila at mula pa sa iba't ibang direksyon. Tinamaan ng kalmot si Lolo Anghel sa kanyang balikat, kaya napunit ang kanyang damit. Nailaga naman ni Lolo Anghel yung isang aswang. Pero yung isa pa, tumakbo sa may likuran ni Lolo at kinagat ang kanyang balikat. Mabilis na hinawakan ni Lolo ang buhok nito at paulit-ulit na sinuntok sa muka. Parang kalabasang nabasag yung muka ng aswang dahil sa lakas ng pagkakasuntok ni Lolo Anghel. Dahan-dahang umatras yung dalawa matapos nilang makarinig ng isang malakas na ungol sa labas ng bahay. Kasabay din ng pangyayari na yan, meron pang pumasok na dalawa pang aswang at umalalay doon sa nakahandusay sa sahig. Matapos nun, sinindihan ni Lolo Anghel yung ilaw sa buong bahay. Mabilis na nawala ang mga aswang, kasabay ng mabahong amoy, pati na rin ang masamang presensya. Alam na ni Lolo Anghel kung saan nagtungo ang mga ito. Nasa kabilang bahay pala kayo, ha? Sige. Kailangan ko kayong makaharap lahat. Kailangan ko kayong makausap. Hindi gusto ni Lolo ang mga nangyayari. Alam niya kasing hindi titigil ang aswang hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila. Patuloy silang hahanap ng paraan at ang pinakamasaklap, kapag nadamay pa ang pamilya ni Lolo Anghel. Kaya naman, nais niyang makausap ang lahat. Alam naman ni Lolo Anghel na yung mga agimat ang pakay nito. Pero hindi ito ibibigay ni Lolo Anghel, lalong-lalo na sa mga aswang. Pumunta si Lolo doon sa kabilang bahay. 9:00 na ng gabi ng mga oras na ito. Wala namang bakuran yung gate, kaya madali lang nakapasok si Lolo Anghel doon sa may loob. Madilim ang buong paligid at sobrang napakatahimik. Nasa harapan mismo si Lolo Anghel ng bahay nila. Maaari ko ba kayong makausap? At sana, harapin niyo ko ng anyong tao. Alam kong nariyan kayo sa loob. Nararamdaman ko ang presensya niyo mula dito sa labas. Huwag niyo nang antayin na ako mismo ang pumasok dyan sa loob. Biglang bumukas yung pintuan ng bahay. Merong isang nagpakita. Isang lalaki na medyo katangkaran at malaki ang pangangatawan. Ikaw ba? Ikaw ba si Anghel? Ang taong nakakuha ng mga kagamitan ng pinuno namin. Nga pala, ako si Maximo, ang tumayong pinuno nila ngayon. Napakalakas ng presensya mo, Anghel. At kahit sino sa amin ay walang kakayanin na pabagsakin ka. Taglay mo ang lakas ng nauna naming pinuno. Kaya naman, Anghel, ang pakay lang namin ay maibalik sa amin ang mga kagamitan, pati na rin ang ulo ng aming pinuno. Kaso nga lang merong problema. Nakakapit na ang bisa sa iyong katawan. At ikaw na ang nagmamay-ari nito sa ngayon. Ano ba naman kasing tumatakbo sa isip nyo? Alam nyo na palang hindi nyo ako kayang kalabanin. Laban pa kayo ng laban. Subok. Subok, Anghel. Isang subok lamang ang ginagawa namin.
Sinusuri namin kung gumagana ba ito sa'yo. Dahil pag hindi, madali lang namin itong makukuha. O diba? Nakita nyo naman siguro ang nangyari sa kapatid ni Yan. Hindi pa ba sapat yon para tumigil kayo? Tama ka. Hindi pa sapat yon. At hindi kami kumbinsidong lahat. Dahil higit pa doon, meron pang ibang kakayahan ang mga gamit. Pero ngayong gabi, napatunayan mo ang lahat ng ito. Tingin ko ay wala ng rason upang ipagpatuloy pa ang pagbawi namin ng kagamitan. Nasa mabuting kamay na ito. At kahit kailan hindi na namin mababawi. Pasensya ka na, Anghel, sa panggagambala namin. Huling araw na ito. At bukas babalik na sa normal ang lahat. Mamaya din, at aalis na kami. At hindi na muling babalik pa. Kung ganon, Maximo, wala na tayong problema. Maraming salamat sa pagpapaliwanag sa akin. At ngayon, alam ko na ang totoong dahilan. At pagpasensyahan mo na rin ako sa pananakit sa kasamahan mo. Kailangan ko lang gawin yon para proteksyonan ang aking sarili, lalong-lalo na ang aking pamilya. Habang nag-uusap sila, isa-isa namang lumilitaw ang iba pang kasamahan ni Maximo. May galing sa likod ng bahay, merong sa bintana, at yung ilan ay nasa terrace. At yung iba pa, lumitaw mismo sa gilid ni Lolo Anghel. Nasa 11 ang bilang nila. Pero hindi naman sila nakaanyong aswang at kapansin-pansin na maaliwalas ang mga mukha nila. Maliban doon sa sumilip sa bintana. Sabog kasi ang nguso nito at yung isa ay nababalot ng tela ang katawan. Malamang yon ang nakaharap ni Lolo Anghel. Yan silang lahat, Anghel. Kadalasan mga taga-amlan sa bukirang bahagi. Yung iba sa Bayawan at bukiran ng Santa Catalina. Tingin ko, Anghel, sapat na ang lahat ng ipinakita mo sa amin. Sadyang hindi na namin ito makukuha sa iyo. Ingatan mo ang lahat ng kagamitan ng aming pinuno. Kayong lahat, mangingi kayo ng paumanhin sa bagong may-ari ng mga kagamitan. At ikaw, di ba sabi ko wag na wag mong susundan si Anghel? Yan ang napala mo kakasunod. Nga pala, Anghel, ito yung kapatid ni Yan. Nabalot ang katawan niya sa tela sa tinamong sugat sa dibdib. Pero kahit ganun pa man, magmula ng araw na to, Anghel, kaming lahat ay kikilalanin ka bilang bagong may-ari ng mga kagamitan. Muli kaming nangihingi ng tawad sa iyo, Anghel. Sana maintindihan mo ang lahat. Namangha si Lolo Anghel sa pagpapakita ng respeto ng mga aswang sa kanya. Kaya dahil dito, madali na lang silang nagkaintindihan. Ang buong akala kasi ni Lolo Anghel, tuluyan nang magaganap ang labanan kontra sa mga aswang. Pero hindi. Sinusubok lang pala siya ng mga ito na kung sakaling hindi gumagana ang mga kagamitan, siguradong walang kahirap-hirap na makukuha sa kanya yon at maaari pa siyang mapahamak ng dahil dito. Mabuti na lang talaga, nagkataong nakapaghanda si Lolo Anghel sa lahat ng pwedeng mangyari. Napag-aralan niya ang mga agimat, anting-anting at mga mutya. Matapos ng pag-uusap, maluwag na tinanggap ni Lolo Anghel ang mga aswang bilang kaibigan niya dahil ito sa kadahilanang nasa kanya ang lahat ng gamit ng pinuno nila. Anghel,
Ang orihinal na nagmamay-ari ng mga kagamitan mo ay galing sa mga tauhan na rebelde. Pinatay sila nung panahon ng digmaan. At dahil sa kagustuhan makapagigante, ipinamigay ito ng pinuno namin sa mga sundalong Pinoy bilang pamproteksyon sa labanan. Sumape ang pinuno namin sa isang sundalong Pinoy noong panahong nag-aaklas ang sundalong Pinoy sa mga Hapon. Yun din ang pagkakataon upang makapaghiganti siya sa mga kasamahan niyang rebelde noon na pinatay ng mga Hapon. Pero hindi siya pinalad dahil merong nagtraidor sa kanila. Kaya muli, Anghel, napakaswerte namin at ikaw ang nakakuha ng mga kagamitan. Hindi kami nangangamba dahil mabuting tao ang nagmamay-ari nito. Muli, Anghel, maraming salamat sa pag-intindi. Hanggang sa muli nating pagkikita. Tumangulang si Lolo Anghel kay Maximo. Kaagad pumasok sa kanyang isipan na importante ang mga kagamitan na nakuha niya. Mali ang akala ni Lolo Anghel na kukunin sa kanya ito ng marahas. Sinubok lang pala siya kung karapat-dapat siya sa mga kagamitan. Totoo naman ang ginawa ng mga aswang. Dapat lang talaga nilang subukin yung may-ari ng agimat dahil kapag napunta ito sa masamang kamay, maaari silang balikan at ubusin. Ang hindi kasi maintindihan ng karamihan sa mga tao, ang mga aswang ay tao rin na namumuhay. Iniisip ng iba na kapag aswang na ay dapat hayop kung turingin. Ang hindi natin alam, tao din sila na merong masama at merong mabuti. Matapos ng lahat ng pangyayari, makalipas ang ilang araw, linggo, buwan at taon, naging normal na ang pamumuhay ni Lolo Anghel. Masaya at wala nang iniisip na iba pang problema. Kaso nga lang, sadyang hindi talaga maiiwasan ang mga bagay-bagay kapag meron kang kaalaman. Kusang dumarating ang pagsubok sa'yo dahil sa lihim na karunungan na meron ka. Ito ay ang pagsubok ng karunungan. Nangyari ang lahat ng ito matapos makagraduate ni Tatay William sa kolehiyo. Nagkaroon ng hindi matukoy na sakit si Tatay William noon. Biglaan na lang ang pagpayat ng kanyang katawan at pagbabago ng kanyang ugali. Inakala ni Lolo at Lola na baka meron lang problema sa love life. Pero hindi pa nagkakaroon si Tatay William ng pag-ibig noon. Nasa edad 21 na si Tatay William noon, habang si Tita Mabel naman ay nasa 17. Lumipas pa ang isang linggo. Mas lalong lumala ang sakit ni Tatay William. Hindi na ito lumalabas ng kanyang kwarto at talagang nagkukulong na sa loob. Hirap na hirap si Lola Elizabeth dahil sa tuwing nagtatanong siya kung bakit nagbago si Tatay William, bigla itong nagagalit at nagwawala doon sa may kwarto. Sigaw siya ng sigaw, pero hindi naman maintindihan yung sinasabi niya. Hanggang dumating ang isang araw. Napakalakas ng sigaw ni Tita Mabel nang makita niyang nakatulala si Tatay William sa bahay at napakadumi ng buong katawan at purong kulay puti lang ang makikita sa kanyang mata. Nakaupo ito sa isang sulok at walang tigil sa pagwika ng, "Anghel,
Anghel! Nasaan ang tatay niyo? Nasaan si Anghel? Hindi ito normal na boses ni Tatay William. Animoy, isang malaking tao ang nagkokontrol sa kanya. Bakit anak? Mabel, ano bang nangyayari sa kuya mo? William, anak! William! Wika yan ni Lola Elizabeth habang paulit-ulit na tinatapik ang balikat ni Tatay William. Pero hindi sumasagot si Tatay William. Nakatingin lang ito sa isang direksyon at ang sama ng muka. Ilang saglit pa, dahan-dahang lumingon si Tatay William kay Lola Elizabeth at nagwika ng, "Sabihin mo kay Anghel, hinahamon ko siya." Matapos magsalita ni Tatay William, bigla siyang bumagsak at nawalan ng malay. Kinaghapunan, kaagad umuwi si Lolo Anghel dahil nalaman niya kung anong nangyari. Pagkarating ni Lolo doon sa bahay, kaagad siyang nagtungo sa silid ni Tatay William. Naroon si Lola Elizabeth at pinupunasan ang katawan ni tatay. Nangingilid ang luha ni Lolo Anghel habang pinagmamasdan si Tatay William. Huminga siya ng malalim at nagwika ng, Elizabeth, ito na ang kinakatakutan ko. Ang madamay kayo sa mga pangyayari. Wala naman akong naging kaaway, pero pilit talaga silang lumalapit sa akin upang masubok ang aking kakayahan. Wala namang problema sa akin kung susubukin ako, pero hindi na dapat kayo idamay. Sisiguraduhin kong magbabayad ang nagpapahirap sa anak ko. Kaagad tumayo si Lolo Anghel at umalis ng bahay. "Oh, Anghel! Saan ka pupunta? Oy, Anghel!" Hindi na sumagot si Lolo at nagmamadaling nagtungo kung saan niya inilagay yung iba pang kagamitan. Naroon ang lahat sa may atik. Pagkarating ni Lolo sa may itaas, binaklas niya ang isang bahagi ng dingding doon banda sa may sulok ng atik at meron siyang kinuhang isang maliit na kahon. Ito yung pinaglalagyan ng iba pang agimat ni Lolo Anghel. Naroon din ang ibang kapirasong papel na gamit niya sa kanyang mga dasal. Kinuha ni Lolo Anghel ang San Benito at ang Sator. Kaso nga lang, kahit meron pa siyang orasyon, hindi niya alam kung paano ito gamitin, maging kung paano manggamot. At ang pinakamalala, hindi niya alam kung pwede ba itong ipanggamot. Diyos ko, gabayan niyo po sana ako sa gagawin ko. Hindi ko alam kung paano gamitin ang iba pang kagamitan. Sana bigyan niyo po ng liwanag ang aking isipan sa mga susunod na pangyayari. Ayun mga kaninuno, relax lang tayo dahil a-upload din natin kaagad bukas ang susunod na parte ng kwento. Request lang mga kaninuno, sana pakilike naman ang video natin at comment kayo ng #angninuno at #loloanghel. Mga bagay lang na napansin ko para sa episode na ito, sobra kong namangha sa pinakitang lakas ni Lolo Anghel. Grabe pala yung taglay na puwersa kapag pinagsama-sama niya yung medalyon at natutunan niya kung paano gamitin ito. Saka ngayon lang din ako nakarinig ng tungkol sa mutya ng pagong. Ang angas kasi nung kakayahan na kayang ibigay sa'yo ng mutya.
Una, tatagal ka sa ilalim ng tubig. Tapos kaya nitong itago yung parte ng katawan mo upang maging proteksyon. Bagay na katangian din ng isang pagong. Kaya nilang itago yung ibang parte ng katawan nila at itago ito sa matigas nilang depensa. Kaya naman ang masasabi ko, sana all merong ganong klaseng mutya. Pero ang isa sa pinaka nagustuhan ko dito, yung pag-uusap nila sa dulo, na kahit pala ibang elemento, kaya ding umamin kapag hindi na nila kaya yung makakalaban nila. Saka yung respeto doon sa nauna nilang pinuno. Kasi kay Lolo Anghel na ngayon yung lahat ng lakas. At dahil nire-respeto pa rin nila yung naunang pinuno, ibinigay na lang nila ito kay Lolo Anghel. Ang dating kasi sa kanila nun ay parang kinakalaban din nila yung pinuno nila. Pero nakakamangha din si Lolo Anghel kasi siya yung naglakas loob na makipag-usap. Na sa buhay natin mga kaninuno, lahat naman ng bagay ay nakukuha sa isang payapang pag-uusap. Na kapag sinabi kong payapa mga kaninuno, minsan kailangan mo lang magbigay ng mahabang oras, mahabang panahon kapag meron kang gustong ayusing bagay. At kapag dumating na yung oras na yon, isang payapang pag-uusap ang kailangan. At siguradong maayos din ang lahat, basta magtiwala tayo at patuloy na magdarasal. Yan lamang mga kaninuno. Naway nagustuhan ninyo ang ating kwento. Huwag nating kakalimutan na ang 8 p.m. ay ang ninuno time. Lagi lamang nating tandaan, ang masyadong paniniwala sa supernatural ay ginagawa tayong ignorante. Ngunit ang masyadong pagdepende sa siyensya at lohika ay ginagawa tayong arogante. Hanggang sa susunod na kwento. Paalam. Bye! Hindi pa tapos ang laban ni Lolo Anghel. Kaya naman tignan natin kung sino ang susunod niyang makakarap. Maraming salamat para sa mga comments na ito. Special shoutout para kay Jeremy Gutierrez, Bonek Bautista, Gutierrez Baby Jean, Lord Ulaybar, Yana Christine, Shallow Yummy, Michelle Cedron, Choco Fudge, Joy Iglea, at kay Leticia Bibera Dumas.